LeBron James ang dami ng binabasag na record, may paparating ulit na panibagong milestone. At Stephen Curry nag-viral ang 3-pointer na pass mula kay Buddy Hield. Si LeBron James ay isang puntos na lang ang layo mula sa isang makasaysayang milestone na malamang ay hindi na muling matutumbasan sa kasaysayan ng NBA. Siya ay nasa bingit ng pagkamit ng 50,000 career points, pinagsama ang regular season at playoffs matapos makapagtala ng 17 points nitong Lunes sa panalo ng Los Angeles Lakers laban sa Los Angeles Clippers. Ang hindi niya pag-abot sa 18 puntos na kailangan upang maabot ang 50,000 ay isang sorpresa, lalo na't wala ang kanyang kakamping sina Austin Reeves, Rui Hachimura at Jordan Goodwin sa laro. Gayunpaman, pinangunahan ni Luka Doncic ang team na may 29 na puntos habang nag-ambag naman si Dalton Knecht ng 19 na puntos. Pareho silang nag-shoot ng 5 3-pointers sa laro. Si James ay may shooting na 6 of 17 from the field, ngunit nakapukol ng isang mahalagang 3-pointer matapos mapababa ng Clippers ang lead ng Lakers sa 5 sa natitirang 7 minuto at 2 segundo ng ika-4 na quarter. Ang 3-pointer na iyon ay matapos niyang magmintis ng 3 sunod na shot, ngunit nakakuha ng offensive rebounds ang Lakers sa bawat pagkakataon na nagbigay sa kanya ng mas maraming tsansa. Sina Vando at Trey ay nakakuha ng 3 offensive rebounds sa iisang posisyon. Nagwakas ito sa pagbagsak ni Trey, pagbangon at pagset ng isang wide pin screen para kay LeBron sa corner. Iyon na ang huling basket ni James sa laro habang kinuha ni na Doncic at Knecht ang control, kaya't mukhang sa Miyerkules niya mararating ang kanyang milestone. Si James ang nangungunang scorer sa kasaysayan ng NBA sa regular season na may 41,837 points matapos niyang lampasan si Kareem Abdul-Jabbar 2 taon na ang nakalilipas, isang record na tumagal ng 39 na taon. Siya rin ang may pinakamaraming playoff points sa kasaysayan ng liga na may 8,162 points. Nalagpasan si Michael Jordan noong 2017. Narito ang isang chart ng bawat field goal na naipasok ni James sa regular season at playoffs mula mismo sa NBA. Ngunit marahil mas mahalaga para kay James sa ngayon ay ang 6 na sunod na panalo ng Lakers at 16 na panalo sa kanilang huling 20 laro. Kasalukuyan silang nasa ikalawang pwesto sa Western Conference, nasa likod ng Oklahoma City Thunder at mukhang isa sa mga malalakas na kandidato para sa kampyonato. Gayunpaman, makakamit ni James ang isang makasaysayang tagumpay sa kanyang career na idadagdag sa kanyang 4 na NBA championships at 4 na MVP awards at makakatanggap ng nararapat na pagpapahalaga para sa isa sa pinakadakilang individual runs sa kasaysayan ng NBA. Ang susunod na laro ng Lakers ay sa Miyerkules sa kanilang home court laban sa New Orleans Pelicans. Sa kabilang balita, sa isang pisikal na laro kung saan hindi sila kailanman naungusan, tinapos ng Warriors ang laban kontra Hornets sa pamamagitan ng isang matibay na ika-4 na quarter. Bumawi si Brandon Podziemski mula sa kanyang pinakamahinang laro sa mga nakaraang linggo. Nagtala ng 19 na puntos at 10 rebounds, habang si Steph Curry ay bumalik sa kanyang bayan at muling nagpakitang gilas na may 21 points at 10 assists. Hindi naungusan ng Charlotte ang Warriors sa kanilang panalo sa unang bahagi ng isang back-to-back na laban. Sandaling lumabas si Podziemski dahil sa injury sa binti bago bumalik sa laro, samantalang si Gary Payton ay hindi na nakabalik matapos mabangga ang ulo kay LaMelo Ball. Si Draymond Green ay nakatanggap ng flagrant at technical foul sa parehong play. Sa unang pagkakataon ngayong season, 3 players ng Warriors ang nagtala ng double-double, si Curry, Podziemski at Green. Nag-ambag din si Buddy Hield mula sa bench na may team high 22 puntos. Bumalik si Jimmy Butler matapos lumiban sa laban kontra Sixers dahil sa back spasms, ngunit hindi siya naging epektibo sa pagsuporta sa second unit ng Golden State. Mas pinili niyang lumikha ng plays para sa iba kaysa umiskor. Nagtala lamang siya ng 13 puntos, 4 na rebounds at 3 assists. Nang lumabas si Curry sa first quarter, may lead ang Warriors pero nakapagtala si T.J. sa laon ng sunod-sunod na 3-pointers laban kay Butler at sa bench unit dahilan upang bumaba ang lead. Ang pagiging dikit ng laro ay hindi magandang senyales para sa Warriors, lalo na't dinumina nila ang Hornets sa kanilang huling laban. Bukod dito, ang Charlotte ay may isa sa pinakamasamang record sa liga. May mga sandali sa unang quarter kung saan halos hindi na tumatakbo pabalik sa depensa ang Hornets.
Gayunpaman, marami pa ring option ng Warriors upang lumayo. Lumawak ang kanilang opensa nang bumalik si Curry sa floor na parang magnet na humatak sa depensa ng Charlotte. Natagpuan niya si Quinten Post para sa isang 3-pointer mula sa pick and pop play habang dalawang depensa ang sumabay sa kanya. Gumawa rin si Post ng extra pass kay Buddy Hield para sa isa pang 3-pointer bago muling inasistehan ni Curry si Hield para sa pangalawang tres nito. Nag-ambag lamang si Post ng 6 na puntos sa laro. Si Curry ay patuloy na ipinapasa ang bola habang sinusubukan siyang pigilan ng Hornets. Sa kabuuan, halos lahat ng field goals ng Warriors ay mula sa assists, dahilan upang madala nila ang kalamangan papasok sa halftime. Maliban kay Curry, ang Warriors ay sumablay sa karamihan ng kanilang 3-pointers. Sa ikalawang kalahati, napangiwi si Podziemski matapos makapagpasok ng floater sa loob ng lane. Lumabas siya at dumiretso sa training room hawak ang kanyang kanang binti. Maganda ang depensang ipinakita ni Podziemski laban kay LaMelo Ball. Ipinagpapatuloy ang kanyang papel bilang top point of attack defender ng Golden State. Kailangang mas gamitin ng Warriors si Gary Payton upang pigilan si Ball, ngunit agad siyang natamaan sa ulo habang sinusubukang kumuha ng charge. Dahil kahit dikit ang depensa kay Ball, gumawa pa rin si LaMelo ng 25 puntos, 9 na rebound at 7 assists. Ngunit si Miles Bridges ang nangunguna sa Charlotte Hornets, nakapagtala ng 35 puntos, 9 na rebound at 3 assists sa loob ng 34 na minuto sa laro. Matapos palampasin ng mga referees ang isang malinaw na traveling violation ni Ball, nakakuha ng technical foul si Steve Kerr. Sa puntong iyon, sinusubukang habulin ni Hield si Ball habang pumipilit manatili ang Warriors sa kanilang kalamangan. Sinundan ito ng flagrant foul kay Draymond Green matapos niyang matamaan sa leeg si Salaon sa isang box out. Pati na rin isang technical foul. Tinapos ni Ball ang isang 7-point possession sa pamamagitan ng isang one-legged 3-pointer. Bumalik si Podziemski sa laro sa huling bahagi ng ikatlong quarter at agad namang sumablay si Hield ng 2 sunod na tres upang palakihin muli ang lead ng Warriors. Nagdagdag si Butler ng isang tres bago na ipasok ni Ball ang isang step-back buzzer beater laban kina Hield at Podziemski. Ang simula ng ika-4 na quarter ay isang delikadong yugto para sa Warriors lalo na't nasa bench si Curry. Sa laban kontra Sixers, pinasok siya agad upang habulin ang panalo. Subalit, nagbigay ng sapat na pahinga para kay Curry sina Hield at Podziemski sa pamamagitan ng sunod-sunod na 3-pointers. Matapos ang isa pang tres ni Podziemski sa quarter, tumayo si Curry mula sa bench at iwinagayway ang kanyang tuwalya bilang selebrasyon. Nang bumalik siya para sa final stretch, may malaking kalamangan na ang Warriors. Sa larong ito, nag-viral ang pass ni Buddy Hield kay Curry. Hindi nila na blowout ng husto ang Charlotte upang makapagpahinga si Curry sa buong ika-4 na quarter, ngunit hindi rin ito high-pressure minutes. Dapat ay sariwa pa rin siya para sa laban sa Madison Square Garden sa Miyerkules. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?